Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sa Yacht Manor sa Yellow Dragon sa isang kwarto at nanaginipan niya na naghirap at namatay si Jewel, at ang buong Carter family ay pinatay ni Zhang Ju. Nagising si Daryl sa bangungot. Pagdilat niya ay siyang nasa loob siya ng isang kwarto. Puno siya ng malamig na pawis habang ramdam ang sakit ng sugat niya sa ugat ng puso. Nasaan ako? Tumingin siya sa paligid at napansin ang lavish design ng kwarto na may lumang furniture layout. Mukhang makalumang kwarto na napapalibutan ng mamahalin na rosewood furniture. Creak! Nagulat si Daryl nang may nagbukas ng pinto at may mga tao na pumasok ng mabilis sa kwarto. Ito ay sila Zhu Zubeiji, Chien, ang kapatid nito na lalaki, at mga pinsan na babae. Lahat ng pinsan na babae ni Chien ay maganda, simple lang manamit pero charming lahat sila. Mas klase pa kaysa sa mga sikat na artista. Si Zubaji ang unang lumapit kay Daryl habang tumatawa. "Brother, sa wakas gising ka na." Lumingon si Zubaji kay Chien at sinabing, "Magaling kong apprentice, papuntahin mo dito ang kasambahay para maghanda ng gamot. Parang kapatid na ito ng master mo. Gusto kong tawagin mo siyang uncle, malinaw ba yon?" "Apprentice?" Hindi makapaniwala si Daryl sa narinig niya. "Diamen, kailan pa nagsimula kumuha ng mga apprentices, si Zubeiji?" Kahit si Chien ay nagulat bago napaisip, kita sa delicate niyang mukha ang hindi pagsangayon. "Master, bakit ko naman gagawin yon?" Isa siyang bastos. Nahiya at nabastos siya nang maalala niya na niyakap siya ni Daryl. Napatingin ang kapatid at mga pinsan ni Chien kay Daryl, nagtataka. Siyempre, sworn brother ko siya. Pagpupumilit ni Zubaji, habang nakakunot ang noo, may paninindigan sa kanyang tono at walang bahid ng pagdududa. Napakagat na lang ng labi si Chien at sinabing, "Nice to meet you, uncle." Namula ang pisngi niya habang sinasabi ang mga yon. Nag-aalangan siya na tawagin ng ganun si Daryl, pero hindi niya kaya naswayin ang utos ng kanyang master. Tumango si Daryl bilang pagkilala, habang wala sa sarili, ay tinitignan si Chien mula ulo hanggang paa. Napagkamalan ko ba na siya si Jewel? Nagdedeliryo si Daryl nung isang araw, pero naalala niya na may niyakap siyang babae bago siya nahimatay. Naisip niya na baka iyon ay si Chien. Hindi niya maitanggi na magkamukha nga ang features nila ni Jewel. Baka inakala niya na si Jewel iyon dahil sa taas ng lagnat niya. Kumirot ang kanyang dibdib nang maisip niya si Jewel at napuno siya ng pagkabalisa. "Brother Zhu." Hirap siyang tumayo sa kama habang sinasabing, "Dalian natin, kailangan natin silang iligtas." Iniisip niya kung ano na kaya ang nangyari kay Jewel at sa mga miyembro ng Carter family. Ilang araw din siyang walang malay. Pinigilan siya ni Zubaji bago pa siya makatayo sa kama. "Brother, paano mo sila ililigtas? Sugatan ka." Mapait ang ngiti ni Zubaji habang sinusubukan nito na ipaliwanag sa kanya. "Magpahinga ka muna dito para gumaling ka. Inutusan ko na ang aking apprentice para ihanda ang mga gamot mo." Tumingin si Zubaji kay Chien at ipinakilala sila. "Aking magaling na apprentice, alam ko mukha siyang madumi na parang pulubi, pero siya talaga ay..." Pinigilan siya ni Daryl bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin. "Brother Zhu, wag mo sasabihin ang tunay kong pagkatao," pabulong na sinabi ni Daryl kay Zubeiji. Sobrang hina ng kanyang pagbulong para si Zubeiji lang ang makadinig. Ang Endless SKY Organization ay nasa ilalim ng pamumuno ni Zhang Ju, at madami silang informants na nakakalat sa buong Nine Mainland. Para na rin sa kanyang kaligtasan, pinili niya na wag ipaalam kay Chien at sa mga iba pa ang kanyang tunay na katauhan. Matalino si Zubaji at agad naman niya naintindihan ang intensyon ni Daryl. Tumingin siya sa paligid niya at sinabing, "Long story short, siya ay aking sworn brother at kailangan ninyo siya irespeto. Alagaan niyo siya ng mabuti simula ngayon. Malinaw ba?" "Yes, master." Napilitan sabihin ni Chien habang tumatango kahit hindi ito bukal sa kanyang loob. Wala naman siya magagawa dahil hindi siya pwede tumanggi. Kontento na sa sagot, sumenyas si Zubaji para palabasin na si Chien at mga kasama nito. "Brother Zhu." Pagkaalis ng ibang tao, hindi na naitago ni Daryl ang curiosity. "Nasaan tayo?"
Nasa yacht manor sa Mistloren, sagot ni Zubaji na may kasamang tawa. Ano? Mistloren? Hindi nakagalaw si Daryl at nagpanik, oh crap. Labis naman ang pagtataka ni Zubaji. May problema ba? Anong nangyayari? Matagal sila hindi nagkita ni Daryl, naguguluhan siya kung bakit mukhang desperado at balisa ito ngayon. May pait sa ngiti na ipinaliwanag ni Daryl ang mga nangyari nitong mga nakaraan na araw. Jiangju. Napakunot ng noo si Zubaji sa mga nalaman niya at sinabing, FCK, ganun talaga siya kasama. Brother Zhu, kinuha niya ang mga Carters, at hindi ko alam kung ligtas ba si Jewel. Kailangan ko silang balikan, balisang sagot ni Daryl. Huminga ng malalim si Zubaji, at sinubukan siyang pakalmahin. Hindi makakabuti ang pag-aalala ngayon, may sakit ka at sugatan. Bakit hindi ka muna magpahinga dito? Hahanap ako ng impormasyon. Ililigtas natin si Jewel at ang mga Carters pag nagkaroon tayo ng pagkakataon. Salamat, Brother Zhu, natutuwang sabi ni Daryl, halata na lumiwanag ang kanyang mukha sa pasasalamat. Tumango si Zubaji at sinabihan si Daryl na magpahinga bago tuluyang lumabas ng kwarto. Kasabay nito, sa main altar ng Endless SKY Organization. Naglakad si Chester papasok ng prison cell, seryoso ang kanyang mukha. Pagdating sa entrance ay sinabihan niya ang mga disciples on patrol. Nandito ako para sabihin sa mga Carters na sumuko na at sundin ang utos ng aking master. Nang marinig ito, binuksan ng disciples ang gate para sa kanya. Huminga ng malalim si Chester bago ito pumasok ng kulungan. Chester Wilson. Nasa sulok ng kulungan si Dax nang makita niya ang pagdating ni Chester. Agad itong tumayo at galit na sinabing, mataas ang respeto namin ni Daryl sayo. Bakit ka kumampi kay Jiangju? Sagutin mo ako. Halos mag-apoy sa galit ang mga mata ni Dax habang sinasabi ang mga yon. Nakilala niya bilang matuwid na tao si Chester, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit sumama ito kay Jiangju. Ang ibang mga tao ay nagsimula na rin siyang sigawan katulad ng ginawa ni Dax. Tama siya. Sarili mo lang ang iniisip mo nung pinili mo na ibenta kami. Ang kapal ng mukha mo na magpakita pa sa amin. Umalis ka na. Ayaw ka namin makita. Bulag siguro kami dahil nagtiwala kami sayo at nirespeto ka namin. Sunod-sunod ang sigaw ng mga tao. Si Yvette lang ang walang imik na nakatayo at nakatingin lang kay Chester. Mukhang nasasaktan si Chester nang tumingin siya kay Dax. Mali ang pagkaintindi mo, Dax. Totoo ang sinasabi niya. Hindi na napigilan ni Yvette na magsalita. Hindi niyo ba napapansin na nagpapanggap lang si Brother Chester para mapaniwala si Jiangju? Ginagawa niya yon para mailigtas tayo. Kung hindi niya yon ginawa, baka pinatay na tayo ni Jiangju. Natahimik ang lahat sa kulungan. Napatingin sila kay Chester, lalo na sa kanyang braso. Guilty ang pakiramdam nilang lahat, alam nila na mali ang naging paghuhusga nila. Brother Chester. Si Dax ang unang nagsalita at napaiyak. Brother Chester, nagkamali ako. I'm sorry. Ngumiti si Chester at pinakalma siya. Maliit na bagay ang sakripisyo ko para sa kaligtasan niyo. Huwag ka mag-alala. Guilty na yumuko ang lahat dahil hinusgahan at sinumbatan nila si Chester sa kabila ng mga sakripisyo nito para sa kanila. Brother Chester. Curious si Yvette at hindi na napigilang magtanong, meron ka bang plano? Hush! Nakatitig ang buong grupo kay Chester. Huminga ng malalim si Chester at may halong pait ang ngiti. Gusto ni Jiangju na mahuli si Daryl at gagamitin niya kayo para magawa yon. Hindi niya kayo sasaktan sa ngayon pero isa siyang demonyo at napakasama na tao. Papatayin pa rin niya kayong lahat, mahuli man o hindi si Daryl. Kita ang pagkalito sa mukha ni Chester habang sinasabi, nagpanggap ako na pupunta dito para kausapin kayo na sumuko na. Pinaniwala ko si Jiangju sa pangako na kukumbinsihin ko kayo. Nang hina siya nang sinabi niya nagmanga ito. Alam niya na mahigpit ang seguridad ng main latar ng Endless SKY Organization, at mahigit sa 100,000 elite disciples ang nagbabantay dito. Hindi kakayanin mag-isa ni Chester na iligtas lahat ng nasa prison cell. Sa kanilang sitwasyon, ang magagawa lang ni Chester ay makuha ang tiwala ni Jiangju habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Ano? Nagulat ang grupo sa narinig nila.
Napakagat ng labi si Yvette at sinabing, ibig mo bang sabihin kailangan namin magkunwari na sumusuko na sa kanya? Pero masyadong halata. Malalaman kagad ito ni Jiangju. Hindi siya tanga. Tumango si Chester. Oo, kaya hindi susuko ang lahat. Pipili lang ako ng mga magpapanggap katulad ko. Para hindi siya magduda. Hindi sigurado si Dax at sinabing, Brother Chester, masyado matrabaho. Hindi ba pwede na pakawalan mo na kami ngayon? Ngayon na ang magandang pagkakataon. Pinagkakatiwalaan ka ni Jiangju. Dax, hindi yon ganun kadali. Napailing si Chester na may malungkot na ngiti at ipinaliwanag. Kung kaya ko lang, matagal ko na yon ginawa. May pag-aalinlangan pa rin si Jiangju sa akin. Nag-aalala ako na baka magduda ang mga tao niya kapag pinakawalan ko kayo ngayon. Masasayang lang lahat ng sakripisyo ko. Bukod doon, sa tingin ko ay kailangan ko pa rin manatili sa tabi ni Jiangju pagkatapos ko kayo pakawalan para malaman ko ang mga plano niya laban kay Daryl. Parehong natahimik si Yvette at Dax. Alam nila na pwede mapahamak si Chester, pero mukhang wala na sila iba pang magagawa. Saglit na natahimik ang grupo bago nagtinginan. Iniisip nila kung sino kaya ang pipiliin ni Chester. Tumingin si Chester sa paligid bago tumigil sa harap ng payat at matangkad na lalaki. Whitehorse, pwede ka. Samahan mo ako sa tabi ni Jiangju. Ang unang pinili ni Chester ay si Whitehorse galing sa Eternal Life Palace. Siya din ang unang tumutol kay Chester nang mapili ito bilang Secmaster, ilang taon na ang nakakaraan. Naisip ni Chester na magdududa si Jiangju kung pipiliin niya si Dax o si Yvette. After all, mainitin ang ulo ni Dax at mas gugustuhin pa nito na mamatay kaysa sumuko. Sa kabilang banda, si Yvette ay matalino at matuwid. Hindi siya ang tipong magpapatalo na lang bigla. Master! Nagulat na sigaw ni Whitehorse, kita ang takot sa kanyang mukha. And, natatakot ako na baka hindi ko kayanin. Si Jiangju ang ibig niyang sabihin, ang magpanggap na SPY sa tabi niya ay mas delikado pa sa pakikibaglaban sa isang tigre. Whitehorse! Dumilim ang mukha ni Chester at galit na sumigaw, may mabigat ka na responsibilidad bilang isa sa 4 na Guardian Kings ng Eternal Life Palace. Ngayon ka pa ba matatakot kung kailan malaking panganib ang hinaharap ng Eternal Life Palace? Hindi malakas ang kanyang boses, pero punong-puno ito ng tapang. Nang mapansin ang galit ng Secmaster, namutla ang mukha ni Whitehorse at agad tumango. Susundin ko ang iyong desisyon at hindi ko suswayin ang iyong utos. Mukhang hindi ito nagsisinungaling nang sinabi niya yon, pero kita sa kanyang mga mata ang inis at pagkamuhi. Chester Wilson, DMNU sa pagdamay mo sa akin sa gulo na ito. Kung dadating ang panahon na malalagay sa peligro ang buhay ko, wag mo akong sisihin kung pipiliin ko na mawalan ng dignidad at piliin na iligtas ang sarili ko. Tumango si Chester bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ni Whitehorse. Pagkatapos makausap ang iba, lumabas na ito sa kulungan kasama si Whitehorse. Makalipas ang ilang minuto, sa main hall. Habang nakaupo sa kanyang trono ay nakangiting tinignan ni Jiangju, si Whitehorse mula ulo hanggang paa. Totoo nga, may isang salita si Master Wilson. Isang maasahan na subordinate ang nahanap mo kaagad. Magaling? Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa pagpapakumbaba niyo, Mr. Jiang. Salamat, humanga si Whitehorse. Sagot ni Chester na may halong pambobola. Para ipakita ang kanyang paggalang, agad na yumuko si Whitehorse bago nagsalita. Mr. Jiang, ako si Whitehorse, at susundin ko lahat ng iutos niyo. Mabuti! Tuwang-tuwa si Jiangju, at sumenyas gamit ang kamay. Tama na ang paggalang. By the way, Master Wilson, alam ko na pagod ka. Hindi pa magaling ang iyong mga sugat. Magpahinga ka na kaagad. Sumangayon si Chester at umalis na sa main hall kasama si Whitehorse. Master! Maingat na nagtanong ang isang disciple pagkaalis nila. Si Chester Wilson ay tinuturing nila na isang bayani. Kung ibabase dito, hindi ka panipaniwala na isang tao lang ang nakumbinsi niya na sumuko. Bukod doon, bakit parang nakakapagtaka na magalang ka sa isang subordinate ng Eternal Life Palace? Kaysa sagutin ang mga tanong niya, nanliit ng kaunti ang mga mata ni Jiangju at ngumiti. Makalipas ang ilang segundo, sinabi nito na, puntahan at bantayan niyo sila, tignan niyo kung magkahiwalay na nagpahinga si Chester at Whitehorse.
Dalhin niyo dito si Whitehorse nang hindi nalalaman ni Chester, pero huwag kayo magpapahalata kung magkasama pa sila. Humanga si Jiangju nang hiwain ni Chester ang kanyang braso bilang patunay sa kanyang katapatan. Subalit, hindi siya tanga, alam niya na maaari na isa lang iyon na palabas para maloko siya. Hindi din niya hinayaan na makuha na lang ng madali ang loob niya, kahit pa nakumbinsi ni Chester si Whitehorse na sumuko. Agad na umalis ng main hall ang disciple para sundin ang utos. Matapos ang ilang minuto, bumalik ang disciple, kasama si Whitehorse na mukhang nalilito. Mr. Jiang. Hindi maipaliwanag ang takot sa mukha ni Whitehorse habang pumapasok ng main hall. May gusto ba kayo na ipagawa sa akin? Ngumiti ng bahagya si Jiangju, hindi ito sumagot. Bigla nitong sinugod si Whitehorse at hinampas ang dibdib gamit ang kanyang braso, napakabilis na parang isang kidlat. Smack! Hindi na nakailag si Whitehorse sa bilis ni Jiangju. Takot na takot ito, at halos mahulog na sa sahig nang atakihin siya malapit sa puso. Nagulat si Whitehorse na sa kabila ng pag-atake sa kanya, ay wala siyang sugat o nararamdaman man lang na sakit. Mr. Jiang, ikaw, nagtataka niyang sabi, habang tulala at nakatingin kay Jiangju. May masamang ngiti si Jiangju, at sumagot na parang hindi interesado, Whitehorse, isa ka rin sikat na tao as mundo ng cultivators. Narinig mo na ba ang bone eroding palm? Bone eroding palm. Nalilito si Whitehorse sa nangyayari, pero ramdam niya na masama ito base na lamang sa literal na ibig sabihin ng pangalan. Siguro masama ito, pangalan pa lamang ay nakakatakot na. Ang teknike na yon ay hindi masakit sa unang beses na matamaan ka. Paliwanag ni Jiangju habang nakangiti. Pero mamamatay ka nang naghihirap kung hindi ka makakainom ng gamot para dito sa loob ng kalahating oras. Sasabog ang mga ugat mo sa puso at lahat ng buto at kalamnan mo ay madudurog. Hush! Namutla ang mukha ni Whitehorse at halos maglupasay siya sa sahig habang takot na tinanong, Mr. Jiang, naging patako. Bakit mo ginagawa ito sa sakin? Tapat. Walang puso ang pagtawa ni Jiangju at patuloy na nagsalita ng mabagal, sabihin mo sa akin, seryoso ka ba sa pagdeklara ng katapatan mo sa akin o pinilit ka lamang ni Chester? Sabihin mo sa akin ang totoo o hintayin mo na lamang ang kamatayan pagkatapos ng kalahating oras. Ako, natigilan si Whitehorse at pawis na pawis. FCA, kasalanan ito ni Chester Wilson. Bakit ba niya ako pinili? Ngayon nahalata na ni Jiangju ang totoo. Napaluhod ng malakas si Whitehorse at takot na inamin. Mr. Jiang, maawa ka. Pinilit lang ako ni Chester Wilson na gawin yon. Nagpapanggap lang siya na kakampi mo. Sa mga susunod pang minuto ay tuluyan na niyang nilaglag si Chester, at sinabi lahat ng plano nito. FCK. Nagdilim ang paningin ni Jiangju, at nakakatakot ang kanyang naging mukha nang malaman niya ang mga ito. Tama nga siya, tama lahat ng hinala niya, nagpapanggap lang si Chester. Hindi niya maikakaila na magaling ang naging pagpapanggap ni Chester. Nagawa pa nito na hiwain ang sariling braso para lang makuha ang loob niya. Naisip ni Jiangju na utusan ang kanyang mga tao na kunin si Chester, at agad na patayin sa harap niya. Subalit, nagbago ang kanyang isip. Paglalaruan niya si Chester kung talagang gusto nito na kalabanin siya. Tinitigan ng malamig ni Jiangju si Whitehorse at sinabing, bantayan mo ng mabuti ang bawat galaw ni Chester Wilson. Sabihin mo sa akin kaagad lahat ng magiging plano niya. Understand? Understood, sir. Pagsang-ayon ni Whitehorse habang tumatango ng mabilis na parang manok. Sino ba naman ang hindi gugustuhin na mabuhay? Hindi niya maaring tanggihan iyon. Master. Nagmamadali silang pinuntahan ng isang disciple na mukhang takot na takot. Master, nawawala ang personal maid at stone chest ni Daryl Darby. Ano? Biglang napatayo si Jiangju, napuno ng galit ang kanyang mukha at sumisigaw. Hindi ba't inutusan ko kayo na bantayan sila ng mabuti? Mga inutil kayo. Tawagin mo ang lahat ng bantay at hanapin sila ngayon din. Ang plano niya ay hayaang nakababad sa Ice Cold River si Jewel ng isang gabi, para mas mabilis siya makagawa ng elixir. Hindi niya inakala na makakawala ito dala ang chest. Yes, Master. Pinagpapawisan na sumagot ang disciple bago nagmamadaling tumakbo. Inutusan ng mga disciples ng altar na hanapin si Jewel sa loob ng 50 km radius.
Walang kamalay-malay ang mga miyembro ng Endless SKY Organization na nakatakas si Jewel kasama si Diao Chan. Samantala, sa Yacht Manor sa Yellow Dragon City, Miss Lauren. Kalmado ang mukha ni Daryl habang nagpapahinga sa isang upuan sa bakuran, pero ang totoo ay sobra ang kanyang pag-aalala. Isang araw na ang lumipas matapos umalis si Zhu Baiji, pero wala pa rin siyang nakukuha na balita. Hindi na siya makapaghintay na umalis, pero hindi pa magaling ang kanyang mga sugat. Tahimik lang na nakatayo sa kanyang tabi si Chien, habang binabantayan siya. Kita sa maganda niyang mukha na napipilitan lamang pero wala siyang magawa. 2 araw na si Daryl sa guest room ng Yacht Manor. Labis na naiinis si Chien, at gusto niyang sipain palabas ng bahay si Daryl. Pero bilin ng kanyang master na alagaan ito, at wala na nga siya ibang nagawa kundi sundin ito. Kailangan niyang gawin ang responsibilidad niya bilang apprentice ni Zhu Baiji. Ring. Tumunog ang kanyang telepono, mukhang nag-aalala siya matapos niya itong sagutin. Anong problema? Curious na tanong ni Daryl. Iritableng sumagot si Chien, nagkaroon ng problema sa kasunduan ng pamilya ko at ng Raksasa Tribe, at gusto nila na pumunta ako para ayusin ito. Nag-aalala siya dahil naipit siya kung ano ang dapat unahin. Kailangan siya ng kanyang pamilya, pero kailangan din niya alagaan ang sworn brother ng kanyang master. Anong gagawin niya? May kasunduan sila ng Raksasa Tribe. Saglit na natulala si Daryl at biglang natawa nang makita niya nagmukha ni Chien. Huwag ka na mag-alala. Bakit hindi na lang kita samahan? Parang parusa ang maghintay ng balita kay Zhu Baiji. Mas mabuti na ang lumabas at makalanghap na rin ng sariwang hangin. Sa simula ay nag-aalangan si Chien. Siguraduhin mo na tahimik ka lang habang nandun ka. Nakangiting tumango si Daryl. Nakarating sina Chien at Daryl sa kanilang destinasyon, sa Rock City, matapos ang kalahating oras. Nasa Miss Lauren ang Rock City, sa intersection sa pagitan ng Yellow Sea Continent at ng South Cloud World. Ito ay mahigit kumulang na 100 kilometro sa south ng Chaotic Mountain Range, at ito ang pinaka-importante na commercial trading city sa Nine Mainland. Ang Raksasa Tribe at ang Nine Mainland ay pumirma sa Peace Treaty 3 taon na ang nakaraan. Nagkasundo sila na maaaring manatili sa area ang Raksasa Tribe, maaari sila magsimulang manirahan doon at mag-expand. Naging maunlad ang kanilang mga negosyo habang walang gyera, at finally, naitayo nila ang Rock City bilang isang trading center. Alam ng lahat ang katotohanan na may hilig sa animal skin production ang Raksasa Tribe. Ito ay matapos silang paalisin sa wild deserted secret region sa loob ng ilang libong taon. Pinakamagaling sila gumawa ng kanilang specialty na soft leather armor. Ito ang pinakasikat sa mga cultivators sa Nine Mainland. Dahil dito, maraming mga negosyo ang nagtatangka na makipagkasundo sa Raksasa Tribe, kasama na ang Yacht family. DMN. Nagulat si Daryl nang makita ang gusali ng pinakamalaking trading company. Kahanga-hanga. Napansin niya na mas malaki pa ang city kaysa sa Donghai City. Puno ito ng mga papasok na pasyero at mga nagtataasang gusali. Siyempre, ang buong city ay nasa ilalim ng kontrol ng Raksasa Tribe dahil ang lugar ay nasa loob kanilang jurisdiction. Makikita ang mga sundalo ng Raksasa Tribe na nagpapatrol sa paligid. Naglakad sila lagpas ng main hall papunta sa trading area sa likuran. May nakita silang iilan na bodega na kasing laki ng ilang basketball courts. Maraming negosyante galing sa Nine Mainland ang nagpupulong doon, nakikipag-trade sa mga miyembro ng Raksasa Tribe. At sa kabilang gilid, makikita ang shipment ng Yacht family na nakadetain, habang ang ilang miyembro ng pamilya ay nakikipag-usap sa pinuno ng Raksasa. Masyadong unfair na biglaan nyo itinaas ang komisyon sa 20%. Mga mandaraya kayo. Hindi nagpatinag ang pinuno ng Raksasa at sinabing, teritoryo ito ng Raksasa Tribe. Kailangan nyo sundin ang mga batas kung gusto nyo makipag-trade. Ang nagsalita na lalaki ay si Jack, ang mayor ng Rock City. Isa siya sa mga pinakapinagkakatiwalaan ng Raksasa Queen na si Natalie Celtic. Siya ang naatasan na bantayan ang mga order at trades na nagaganap sa buong lungsod. Pinuntahan sila ni Chien at Daryl at matapos madinig ang mga nangyari, hindi makapagsalita sa galit si Chien. Dati, para makapag-trade sa Rock City ang mga tao galing sa 9 continents, kinakailangan nila magbayad ng komisyon na 10% bilang parte ng buwis ng lungsod.
Subalit, mukhang tinaasan na ng Rock City ang komisyon sa 20% at ang Yach family ang unang target sa pagpapatupad nito. Hindi kayo kapanipaniwala, sabi ni Chien, na nanginginig sa galit habang nakatingin kay Jack. Nagkibit balikat lang si Jack at madiin na sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang panganay na babae ng Yach family, kaya ulitin ko. Kung gusto niyo na patuloy na makapagnegosyo sa Rock City, sundin niyo ang mga kautusan dito. Fine, itigil na lang ang trade. Itinaas ni Chienan ang kanyang mga kamay sa pagsuko. Kukunin na lang namin pabalik ang mga tinda namin, alright. Napailing si Jack at sinabing, nagkakamali ka. Nakalagay na ang cargo niyo sa bodega, at dahil dito parang ginamit niyo na rin ang bodega namin. Kahit na hindi pa matuloy ang trade, kailangan niyo nang magbayad ng komisyon na 10%. Ano? Sa sobrang inis ay hindi na mapigilan ni Chien na mapaluha. Sa ginagawa niyo, wala kayo pagkakaiba sa mga magnanakaw. Ang kanilang shipment ay importante, kung hindi na nga ito matutuloy at kailangan pa nila magbayad ng 10% na komisyon, malaki ang ikakalugi ng Yach family. Napakunot noo si Jack sa mga sinabi ni Chien at sinabing, Miss Yach, sumusunod lamang kami sa protocols. Kung patuloy kang gagawa ng problema, palalabasin ko na ginugulo na ninyo ang public order ng Rock City. Pagkasabi nito, isang dosenang sundalo ng raksasa ang nagkaisang pumalibot sa kanila. Ang mga taong tutok kanina sa kanilang trade ay nagmamadaling umalis sa takot na madamay sa gulo. 3 taon na nga siguro ang lumipas matapos ang gyera, pero alam naman ng lahat na ang cultivators ng raksasa tribe ay mas makapangyarihan kaysa sa cultivators ng 9 continents. Bukod pa doon, ang Rock City ay nasa loob ng teritoryo ng raksasa tribe, kaya natural lang na walang negosyante galing sa 9 continent ang magtatangka na gumawa ng gulo dito, kahit na inaabuso na sila. Napuno na si Daryl sa mga oras na yon. Tumayo siya sa harap ni Chien at kinausap ng diretso si Jack, ikaw ang mayor ng Rock City. Ako nga, kalmadong sagot ni Jack habang mayabang na tinitignan si Daryl, tingin na may panghuhusga. Hindi kailangan maging genius para malaman na ang pasaway na ito ang bodyguard ng panganay ng Yach family, napakawalang kwenta, ayon sa kanya. Malumanay nang umiti si Daryl at seryosong sinabi, integridad ang pinakaimportanteng bagay pagdating sa negosyo, at ikaw dapat ang unang inaasahan na mayroon nun dahil ikaw ang mayor. Pero andito ka, nanloloko. Hindi ka ba natatakot na madumihan ang reputasyon ng sarili mong tribe? Anong ibig mong sabihin? Mayabang na tanong ni Jack habang nagdidilim ang paningin. Tumingin muna si Daryl sa paligid bago nagpatuloy, sinasabi ko lang na baka mas makakabuti sa iyo ang hindi magpadala sa galit. Ibalik mo ang cargo ng Yach family at humingi ka ng tawad kay Miss Yach ngayon din kung hindi, baka pagsisihan mo sa huli. Hindi nagsisinungaling si Daryl. Ang raksasa queen na si Natalie Celtic ay dati niyang bihag sa gyera. Hindi niya babawiin ang mga sinabi niya, kahit na iharap pa sa kanya ang reyna. Bukod pa doon, mali na ang ginagawa ng raksasa tribe. Ano daw? Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Daryl at agad nagkainitan at nagtatalo-talo. Ang kapal naman ng batang yan para kausapin ng ganun si Jack. Hindi nag-iingat. Ang lakas naman ng loob ng lalaking yan galing sa Nincontinent. Nakanguso si Jack at masama ang tingin kay Daryl. At kung hindi ako pumayag sa gusto nyo, anong magagawa mo ha, bata? Lumanay lang nang umiti si Daryl pero hindi naalis ang titig niya kay Jack. Sinabi ko na sa iyo ang dapat mong gawin. Ikaw na ang bahala kung makikinig ka o hindi. Ang payo ko lang, pag-isipan mong mabuti bago ka gumawa ng bagay na baka pagsisihan mo lang. Ikaw din, baka mahuli na ang lahat para lumuhod ka at humingi ng tawad. Hindi makapaniwala ang lahat sa mga sinasabi ni Daryl. Nababaliw na ba siya? Gusto yata mamatay ng lalaking ito. Ikaw, nagpanik si Chien at hinila siya. Tumigil ka na sa mga laro mo, okay? May kasunduan sila bago pumunta dito. Hindi dapat makialam si Daryl sa problema nila, pero ito siya ngayon, nagpapakabayani. Nasa teritoryo sila ng raksasa tribe, napapalibutan ng napakaraming bigatin na sundalo ng raksasa. Magkakaroon lang ng gulo kapag ginalit sila. Ngunit mukhang hindi nag-aalala si Daryl, at tahimik na sumenya sa kanya na kumalma. Dahil sa mga sinabi ni Daryl, lalong nagalit si Jack, ayos, brat, ayos. Gusto ko yang maangas na lalaki. Sumenya siya at lumapit ang isang lalaki na raksasa na kasing laki ng tangke.
Siya ang isa sa mga raksasa warriors na laging nasa tabi ko. Ang pangalan niya ay Batu. Tiningnan ni Jack si Daryl na parang may masamang binabalak. Dahil sa tingin ko ay ikaw ang bodyguard ni Miss Yacht, bibigyan kita ng deal. Kung matatalo mo ang tao ko, hahayaan kita na bawiin ang mga cargo ni Miss Yacht. Pero pag natalo ka, magbabayad ka doble ng komisyon ng Yacht family. Kasabay nito, biglang nag-alisan sa takot ang mga tao na kanina ay tuwang-tuwa sa panonood ng mga nangyayari. Halata na mainit na ang ulo ni Jack at tiyak na matinding parusa ang sunod na magaganap. Si Batu ang kapitan ng Rock City Guards at hindi talaga biro ang lakas niya. Ayon pa sa ibang tao, sigurado sila na nakita nilang binugbog nito ang dalawang itim na tigre hanggang sa mamatay, gamit lamang ang kanyang mga kamay at simula noon, nakilala na siya bilang man of absolute power. Isang duel. Natawa si Daryl at sinulyapan si Batu bago sabihin, wala siyang laban sa akin. Hindi nagbibiro si Daryl. Siguro nga ay may ranggo na level 3 Martial King si Batu. Pero para kay Daryl, madali pa rin niya itong matatalo na parang naghagis lang ng isda sa barel. Hindi pa nakaka-recover ang kanyang internal energy, pero kahit na, sigurado siya na kaya niya talunin ang kalaban gamit lang ang tatlong galaw. Ano? Bawat isang tao sa VIP hall ay nagduda kung tama ba ang mga narinig nila. Nanlaki ang mga mata nila sa pagkabigla, habang ang buong atensyon nila ay nakay Daryl. Anong sinabi niya? Sinabi ba niya na walang laban sa kanya si Batu? Interesting, ang pusta ko ay puro salita lang yang si Eastern Boy. Kaya nga siguro siya durugin ni Batu gamit lang ang daliri. Tapos sasabihin ng pasaway na ito na wala itong laban sa kanya, man, nakakatawa. Hindi na mapigilan ni Batu ang kanyang galit at agad na sumugod, pero kaysa i-target si Daryl, tinamaan niya ang kahoy na mesa sa kanyang harapan na agad naman nadurog. Totoo nga, sa una pa lang ay sinusubukan na ni Batu na lumamang sa kanyang kalaban. Namumula ang kanyang mga mata habang papalapit kay Daryl at sinabing, bata ng 9 continent, opisyal kitang hinahaamon sa isang laban. Hindi ka naman siguro atras pa ngayon, ano? Ang duel ay isa sa mga pinakalumang tradisyon ng raksasa tribe, at kapag ikaw ay hinamon, ang pagtanggi ay nangangahulugan na kaagad na ikaw ay isang talunan. Parang bagyo na napupuno ng galit si Batu. Siya ang City Guard Captain, at ngayon siya minamaliit ng isang bata galing sa 9 continents. Bakit niya hinahayaan na mangyari sa kanya ito? Ngumiti si Daryl at kalmado na sinabi, mukhang mataas ang tingin mo sarili, pero tandaan mo ito, sa laki ng kalawakan marami ang pwedeng mangyari, madaming mas magaling at mas higit pa sayo. Saglit na napaisip si Batu bago sinabing, cut the CRP, bata. Tatanggapin mo ba ang hamon ko o hindi? Kasing payat lang ng gutom na unggoy ang batang ito, mukhang hindi nga nito kakayanin ang isang suntok pa lamang ni Batu. Si Jack naman ay mukhang nauubusan na ng pasensya. Nakasimangot siyang sumenyas at sinabing, Batu, tigilan mo na ang pakikipag-usap sa talunan na yan. Ayaw na niyang ubusin pa ang kanyang oras sa isang hamak na bodyguard lang. Yes, sir. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Batu at bigla nang sinugod si Daryl. Sumuntok ito gamit ang kanan na kamao na sa sobrang bilis at lakas ay nahawi ang hangin na dinaanan nito. Sa isang iglap, tumama ang malakas na puwersa nito kay Daryl. Haha! Magiging gulay ang batang yan. Dapat ay kanina pa yan ginawa ni Batu. Oo nga, aksaya lang sa oras kausapin ang mga mayayabang na lalaki na yan galing sa 9 continents. Hindi maitago ng mga sundalo ng raksasa ang kanilang kasiyahan. Sa tingin nilang lahat ay walang kakayahan si Daryl para umiwas sa suntok na iyon. Sigurado silang lahat na ikakamatay ito ni Daryl, at hindi na sila makapaghintay na mangyari iyon. Umiwas na ng tingin ang mga negosyante ng 9 continents, habang si Chien ay napasigaw at nagtakip ng mata. Marami ang tumatakbo sa isip niya, alam niyang marunong makipaglaban si Daryl bilang sworn brother ito ng kanyang master, pero meron pa itong mga sugat, paano niya kakayanin ang malakas na suntok ng kalaban? Baam! Habang napatigil at iba't iba na ang naiisip ng mga tao, nagbanggaan ang mga katawan ni Daryl at Batu, dahilan para yumanig ng malakas ang paligid. Mahinang ungol na lang ang narinig kay Batu bago ito lumipad palayo, at tumama sa mga kagamitan na 100 metro ang layo, nalulunod sa sarili niyang dugo. Sa sobrang sakit ay namumutla, at pinagpapawisan na ito. Napilay na rin ang kanan niyang kamay. Ano? Napanganga ang iba sa hindi inaasahan na pangyayari,
at bawat isa sa kanila ay hindi na nakagalaw sa pagkamangha. Paano nangyari yun? Ganon kalakas ang bata. Kaagad nakita ang takot sa kanilang mukha, tumingin silang lahat kay Daryl at nakita na hindi man lang ito gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Ano? Nanlaki ang mata ni Jack, hindi makapaniwala. Nilapitan niya si Batu na nakahiga sa sahig at lumingon kay Daryl ng nakakunot. Paano nangyari yon? Si Batu ang pinakamalakas na tauhan niya, kaya nga nito pumatay ng isang toro gamit sa isang suntok lang. Pero natalo pa rin siya ng Eastern Boy na ito. Well, kalmadong pakikipag-usap ni Daryl kay Jack. Sinabi ko naman sa'yo na walang laban sa'kin ang tauhan mo. Bukod pa dun, minsan hindi pakikipag-away ang sagot sa lahat ng problema. Hindi na tinignan pa ni Daryl si Datu. FCK. Mukhang puno ng kahihiyan si Jack. Nagsusumigaw ang galit sa loob niya sa bawat salita ni Daryl. Sa tingin mo ba talaga hahayaan kitang umalis ng buhay pagkatapos ng ginawa mo sa tauhan ko? Masama ang titig ni Jack kay Daryl at sinabing, kahit makatakas ka sa harap ko ngayon, hindi ka na makakalabas ng Rock City ng buhay. Siya ang mayor ng Rock City, ngayon lang siya hiniya ng ganito, sa harapan pa ng maraming tao. Paano niya mapapatawad ang sarili niya kung hahayaan lang niya na matalo kay Daryl? Hindi na kailangan pa utusan ang mga sundalong raksasa, kaagad na silang nag-march sa papunta kay Daryl at pinalibutan ito. Madaming mga sundalo pa ang dumating sa hall, bawat isa ay may hawak na kakaibang uri ng sibat. Jack. Bago pa lumala ang sitwasyon, isang nakakabighani na boses ang narinig sa buong hall. Dumating ang isang nakakaakit na babae kasama ang mahigit 100 guards. Siya ay walang iba kundi ang Raksasa Queen na si Natalie Celtic, nasa likod niya ang 12 gods of the Raksasa tribe. Suot niya ang mahabang leather dress na kasing puti ng niebe, hinuhulma nito ang maganda niyang katawan. Hindi lang alindog at ganda ang taglay niyang dala, sa unang tingin pa lang ay alam mo na makapangyarihan ang reyna. Ang mga tao sa paligid, lalo na ang mga lalaki, ay agad nabighani sa kanyang kagandahan. Kahit si Daryl ay hindi napigilan na tumitig sa kanya habang dahan-dahan na pangiti. Ilang taon na ang lumipas, pero mas lalo pa naging kakit-akit si Natalie. Lagot na! Nanginig sa takot si Cheyenne at nagsimulang magpanik. Ngayong nandito na ang reyna ng Raksasa tribe, mas lalong magiging magulo ang sitwasyon nila. May angking galing man ang sworn brother ng kanyang master, imposible pa rin na mapatumba nito ang buong Raksasa tribe. Your Majesty. Sa wakas ay nakarecover na si Jack sa pagkabigla. Pinilit niyang ngumiti sa harap ni Natalie. Wala po ito. May isang bata lamang na gumagawa ng gulo, aayusin ko po ang lahat ng ito kaagad. Mayabang na tinignan ni Jack si Daryl habang nagsasalita. Galing si Daryl sa 9 continent. Kahit na matagal nang natapos ang gyera sa pagitan ng Raksasa tribe at 9 continent at nagkakasundo na sa mahigit na 3 taon, hindi pa rin patas ang tingin ng Raksasa tribe sa mga tao ng 9 continents dahil sa pagtataboy ng mga ito sa kanila ng ilang libong taon. Sigurado si Jack na ganito din ang tingin ng kanilang reyna. Lalo pa, dahil ang ama at 2 nakakatandang kapatid na lalaki nito ay namatay sa kamay ng mga taga-9 continents. Ang pinakaimportante sa lahat, ipinagmamalaki ni Jack na siya ang napili na maging mayor ng Rock City. Alam niyang malaki ang tiwala sa kanya ng Natalie, at hindi siya nito ipapahiya ng dahil lang sa pasaway na bata galing sa 9 continents. Nakahinga ng maluwag si Natalie matapos madinig ang sinabi ni Jack. Bago siya sumagot ay tumingin muna siya sa paligid, at dun niya nakita si Daryl. Nabigla si Natalie sa nakita niya. Sa unang tingin ay hindi siya sigurado kung si Daryl ba talaga ito, pero may kakaiba sa taong ito at mayroon naturang aura na pamilyar. Sa kabila ng pagkabalisa, ang unang tao na pumasok isip niya ay si Daryl Darby. Wala nang iba pa sa mundo kundi si Daryl Darby lang ang may ganito kakaiba na aura. Pero, 3 taon na siyang nawawala sa well-deserted secret region. Ang mga tao na kanina ay manghang-mangha sa kagandahan ni Natalie, ay kaagad naman nagtaka sa naging reaksyon niya. Anong nangyayari? Anong nangyari sa reyna? Habang walang malay at nalilito ang lahat, dahan-dahan lumapit si Natalie papunta kay Daryl at nagtanong ng seryoso, paumanhin, Sir. Sino po kayo? Nagniningning sa excitement ang kanyang mga mata, pero kita din sa kanyang mukha ang paggalang habang nagsasalita. Ha?
Kaagad nagkaroon ng mainit na diskusyon sa buong hall dahil sa nasaksihan nila. Ano? Kinausap ba ng Reyna Natalie ang batang iyon na taga-Incontinence? Ano na ang nangyayari? Hindi ako makapaniwala sa mga nadinig ko. Habang ang lahat ay nagkakagulo, si Jack din ay litong-lito. Sa puso niya ay si Natalie ang Supreme Queen, at ang maharlika na tulad niya ay hindi dapat tumingin man lang kay Daryl. After all, si Daryl ay isang hamak na bodyguard lang, walang katayuan sa buhay o posisyon man lang. Ang pinaka hindi niya inaasahan, ay ang kausapin pa ito ni Natalie ng malumanay, may paggalang. Ito ba talaga ang mapagmataas nilang Reyna? Hindi niya talaga akalain ang mga nangyayari sa harapan niya. Huminga ng malalim si Jack habang pinapakalma ang sarili, gulong-gulo na ang kanyang isip at hindi na niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Habang si Chien naman ay nabigla din nakatingin siya kay Daryl habang kung ano-ano na ang naiisip. Maari ba nakilala ng sworn brother ng kanyang master Raksasa Queen? Imposible yun. Kung may koneksyon talaga siya sa Raksasa Queen, paano siya nabugbog at nagkaroon ng matinding mga sugat? Your Majesty. Nahimasmasan na si Jack at gamit ang natitira niyang lakas, ay maingat siyang nagtanong. Ano po ang... Pero, nakatitig lamang si Natalie kay Daryl na parang wala siyang ibang naririnig at matyagang naghihintay ng sagot. Sa wakas ay numiti sa kanya si Daryl at sinabing, matagal na rin ang lumipas. Tuwang-tuwa si Natalie nang marinig ang boses ni Daryl. Thank God, akala ko. Bago pa niya matapos ang sasabihin, umiling ng patago si Daryl. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay hindi pa ito ang tamang oras para malaman ng lahat ang tunay niyang pagkatao. 3 taon na ang nakalipas, kumusta ka na? Malumanay niyang tanong. Tumango si Natalie bago magalang na sumagot. Oo, simula nang makipagkasundo kami sa non-continents ay naging maayos na kami dito ng aking mga tao. Tahimik naman ang nakaraang 3 taon, at maganda ang pagkakaibigan namin sa mga miyembro ng 9 continents. Natigilan siya ng ilan segundo bago sinabing, salamat. Si Natalie ay dating matapang na martial goddess ng Raksasa tribe. Pero matapos ang giyera 3 taon na ang nakalipas, naging mas matalino na siya. Dati na siyang naging bihag ni Daryl at isa sa pinaka-nakakahiyang bagay na nangyari sa buhay niya. Pero hindi siya nagtanim ng galit. Sa halip ay malaki ang pasasalamat niya dahil alam niyang hindi magkakasundo ang 9 continents at Raksasa tribe kung hindi sa ginawa ni Daryl. Tama lang din kung sasabihin na ang tinatamasa na katahimikan at kasaganaan ng Raksasa tribe ay dahil sa kanya. Narinig ni Jack ang kanilang usapan at dahil sa curiosity ay mas lumapit pa. Ano? Ang Reyna ang nagpapasalamat sa pasaway na ito. Sino? Sino ba talaga siya? Pagtataka ni Jack habang nanlalaki ang mata at nakatingin kay Daryl habang naguguluhan ang isipan. Para maging Reyna ang isang tulad ni Natalie sa kabila ng napakaraming iba pang karapat-dapat na miyembro ng Raksasa tribe ay isang alamat. Pero nagawa niyang makuha ang respeto ng bawat isa sa miyembro ng komunidad dahil sa kanyang angking talento, napatunayan naman niya iyon sa magaling niyang pamumuno sa loob ng 3 taon. Para sa Raksasa tribe, si Natalie ay parang isang diyosa na hindi lamang tumatayo bilang Reyna, siya rin ang nagsisilbing spiritual pillar ng buong tribo. Kung di nila nakita mismo ang nangyari, sino nga naman ang maniniwala na ang makapangyarihan nilang Reyna ay magpapakita ng paggalang sa isang walang kwenta na bodyguard galing sa 9 continents? At ang malala pa dun ay nagpasalamat siya. Nababaliw na yata ako. Hindi makagalaw si Jack, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na hindi totoo ang mga nakikita niya. Ang mga sundalo naman ng Raksasa sa kanyang likod ay nagpoprotesta. Talaga ba? Talaga bang nagpasalamat ang Reyna sa kanya? Pinaglalaruan niyo ba kami? Sino ba ang batang yan? Ano ba? Nananaginip ba ako? Ang mga negosyante galing sa 9 continents ay namangha din parang luluwa na ang mga mata sa tagal ng titig nila kay Daryl. Sa harapan nila, ang mapagmataas na Raksasa Queen na may taglay na gandang higit pa sa anghel, ay magalang na nakatayo sa harap ni Daryl na parang isang mabuting anak sa kanyang ama. Parang hindi naman apektado si Daryl sa nagsimulang maingay na pagtatalo sa paligid nila. Direko lang siyang nakatingin kay Natalie at tumango na may malumanay na ngiti. Mabuti, natutuwa ako na malaman na pinili ng Raksasa tribe na kalimutan na ang galit na naipon sa loob ng ilan libong taon at pinili makisalamuha ng maayos sa mga tao ng 9 continents.
Natuwa si Natalie sa sinabi ni Daryl, nagalak ang kanyang puso nang malaman na hindi niya inigo si Daryl. Lumingon siya kay Jack na nakatayo sa kanyang likuran at nagtanong, "Pwede ko bang malaman kung ano ang nangyari kanina? Ang tauhan mo ay binabali ang batas para makapanlamang. Dapat mo siyang tanungin ng iba pang detalye," sumagot si Daryl bago naglakad papunta sa isang upuan at nagpahinga. Ngayong nandito na si Natalie ay hindi na niya kailangan pang makialam. Agad-agad ay napuno ng kahihiyan ang maganda niyang mukha. Dahan-dahan siyang lumingon para tingnan si Jack, habang nanlilisik ang mga mata. "Anong nangyari, Jack?" Kalmado pa rin ang tono ng kanyang mga salita, at hindi nagpapakita ng emosyon, pero hindi maikakaila ang makapangyarihan niyang aura. Nang makita ang galit sa likod ng kanyang mga mata, hindi na maiwasan ni Jack ang mag-alala at hindi mapakali. Huminga siya ng malalim at sinubukan na pakalmahin ang sarili, bago nagsimula na maingat na magpaliwanag. Ang batang ito galing sa 9 continents, ay sinasadyang gumawa ng gulo dito at hindi sinusunod ang bagong batas na ipinatupad ko. Dahil doon, tinuturuan ko siya ng leksyon. Hindi tanga si Jack, sa tingin niya ay magkaibigan ang Reyna at si Daryl, pero kahit na may pinagsamahan sila siya pa rin ang pinaka-pinagkakatiwalaan na tauhan. Bukod doon, ginawa lang naman niya yon para na rin sa kabutihan ng raksasa tribe, kaya hindi dapat siya matakot sa kung anuman ang mangyayari. "Anong sinabi mo?" Hindi natutuwa sa narinig niya, tinanong ni Natalie, "Ikaw, tuturuan mo siya ng leksyon?" Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.